Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay paano mag-overcome ang takot natin. So na yun, ang mundo natin, ang daming news, ang daming tao na natatakot. Bakit? Kasi nakikinig sila sa mga lies, sa mga bad news. At hindi nagbibigay ng buhay, life, energy, good news. Instead of focus tayo kay Jesus Christ at basahin ang Word of God, then better ang buhay natin. So, there was a example na bigay sa akin ni Jesus Christ. Anong nakita na ni Father God sa atin when natatakot tayo? Parang naglalakad tayo papunta sa langit, okay? At meron tayong baston na dala. Yung baston ay ang takot natin. Okay? So, hindi natin kaya maglakad without yung takot natin. So, then, nagpa-pray tayo, diba? So, si Jesus Christ will come to us. And then, sasabihin niya sa atin, kailangan mo bang tulong ko? And sabihin natin, opo, kailangan kong tulong. Alisin tong takot. And sabi niya, alisin mo ang baston, yung takot mo. Magtiwala ka sa akin. See? Kailangan merong palit. Alisin mo yung takot mo, palitan mo si Jesus Christ. Magtiwala ka sa Kanya, buong puso mo. Pero, ang daming tao, hindi nila kaya yun. Ayaw nilang gawin. Bakit? Kasi komportable sa buhay. Komportable nang maging matakot. Paano kang maging healed ni Jesus Christ kung hindi mo magawa ang kalooban niya? Tapos sasabihin mo, gusto mo pumasok sa langit. Hindi ka kilala ni Jesus Christ. Do you know bakit nasabi niya yun sa iyo? Kasi two ways na gusto niya turuan ka. First, gusto niya turuan ka either to fly, maglipad, katulad ng eagle, di ba? Eagle ang lakas, di ba? Parang Superman siya. So, ganun. Yun ang gusto ni Jesus Christ, maging Superman tayo. Pero, dapat kasama natin siya. Magkapit tayo sa Kanya. Siya yung Superman natin. Tapos, we can fly everywhere. We can do the impossible. Now, there's times na God will teach us yung to increase our faith. Magtiwala ka sa Kanya. And sometimes, Lord, ang hirap. Mawala na yung faith ko. And the reason is because na-focus ka sa ibang bagay. Hindi nang kay Jesus Christ lamang. And so, akala mo, mahuhulog ka na. Wala ka ng faith. Wala na yung salvation mo. But hindi mangyayari yun. Kasi Jesus Christ will save you. He will never abandon you. Diba? Sabi doon niya, promise niya yun. Mahal na mahal ka niya. Kailangan mo nang magtiwala sa Kanya at sundin ang kalooban niya. Araw-araw yan. Makikita mo, mas maganda ang buhay mo at masaya ka. Pero kung gusto mo malungkot sa buhay, gusto mo stress out, worry, i-keep mo yung takot mo, continue doing what you want. And wala kang ma-improve sa buhay. So, sana na-inspire ko kayo, alisin ang takot. Hindi nyo kailangan yan. Distraction lang yan sa buhay. Sana may i-share nyo to at this is the end of the message. May Jesus Christ bless you.